Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po. Ako si Selly, 50 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari mahigit 3 dekada na ang nakakaraan. Dalaga pa ako ng mga panahong ito. Nasa 20 anyos kung susumahin. Ito ay tungkol sa katrabaho ko noon sa isang mayamang pamilya na tawagin natin sa pangalang Elena. Parehong kasambahay ang pinasukan naming trabaho. Bali nauna lang ako sa kanya ng mga 2 buwan. Wala naman naging problema sa pagsisimula ko sa aking trabaho. Mabait at galante ang aming amo. Hindi rin mabigat ang bawat gawaing nakatoka sa amin. Mas okay na muna ang ganito kesa sa manatili ako sa amin sa bukid. Bukod sa wala naman masyadong pananim sa aming bukid, ay maliit lamang ang aming sakahan. Bali mag-asawang nasa edad 60 na ang aming amo. May anak silang lalaki, si Sir Kael, na sa tingin ko ay nasa edad 25. Gwapo ang amo naming lalaki, artistahin. Hindi maipagkakailang karamihan sa amin nagkakakrush sa kanya. Pero syempre, alam ko naman kung saan ako lulugar. Hindi ko kailanman naisip na bababa ang langit sa lupa para lang maging isa. Iba ang trip ni Elena nang dumating siya sa amin. Unang kita ko pa lamang sa kanya, medyo hindi ko siya gusto. Hindi ko maipaliwanag kung bakit mabigat ang dugo ko sa kanya. Siyempre, hindi ko naman pwedeng ibukang bibig yun palagi. Kaming mga kasambahay hanggang tsismisan lang kami kapag walang amo. Kung meron man, kontento na kami sa bulungan. Hindi mawala sa usapan namin ni Ate Madonna si Elena. Prangka siya kung magsalita. Mahilig sa parinig at may pagkaambisyosa. Sa katunayan, siya pa ang nagpakilala sa amin sa kanyang sarili nang magkasama kami sa maid's quarter kinagabihan. Ako nga pala si Elena. Anong pangalan niyo? Ako si Selly, ang labandera. Siya naman si Ate Madonna, ang kusinera. Ikaw, anong gawain ang nakatoka sa'yo? Sa paglilinis daw ako eh. Ang ganda ng bahay ng amo natin, no? Ang laki. Parang kagaya nung nasa palabas. San ka ba nakakita ng bahay ng mayaman na maliit? Gamitin mo nga ang common sense mo. Sa dati kong among incheck, maliit lang ang bahay nila pero malaki ang tindahan. Yun nga lang, kuripot, kaya nilayasan ko na. Pero ang taray mo, te nagtatanong lang ako. Sagutin mo naman ako ng maayos. Nalingunan ko si Ate Madonna na napairap sa kanyang sinabi. Malamang, kagaya ko, ayaw niya kay Elena. Ngayon lang kami nakakita ng maid na sobrang sexy. Maikli pa ang suot niyang shorts at mahilig sa sando na labis naming pinagbabawal ng aming amo. May pinapagamit silang uniform sa amin kaya sigurado ko na hindi niya mairarampa ang mga damit niya habang may trabaho kami. Kilalang konserbatibo ang amo namin na si Mrs. Ilagan, kaya noong unang pasok ko pa lang, napaalalahanan na ako tungkol sa tamang damit na isusuot ko sa bawat okasyon. Maliban pa doon, wala naman siyang ibang request sa amin kundi ang salitang honesty, na kailangan taglay ng bawat isa sa amin. Nalaman ko na sariling ina ni Elena ang nagpapasok sa kanya sa trabahong ito. Taga Bicol ang dalaga, nag-iisang anak at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Naikwento sa amin ng aking amo ang munting detalye na yun bago pa man siya pumasok. Para gumaan ang sitwasyon sa pagitan naming tatlo, iniabot ko kay Elena ang nakaplastik pang uniform na ipapagamit sa kanya. Tinaasan niya ako ng kilay nang mapatingin siya sa mga yon. Oh, ano yan? May paayuda kagad dito sa mansyon? Aba, panalo! Yan ang isusuot mong uniform. Hindi ka pwedeng humarap kina ma'am nakita ang kaluluwa mo. Hindi to ayuda. Kailangan lang nating gumamit nito. Ano? Magsusuot ako ng uniform? Hindi ako sanay dyan eh. Mainit. Tsaka makapalang tela. Isa pa, hindi naman bilyonaryo ang mga amo natin para higpitan niya tayo sa damit eh. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa kanyang sinabi. Nagulat ako. Noong ako kasi ang dumaan sa pagiging baguhan, hindi naman ako nag-inarte. Wala akong pili. Ang mahalaga, may sweldo ako. Pero sa ugaling pinapakita sa amin ni Elena, mukhang mahihirapan kami na pakisamahan siya.
Bago pa man masagot ang babae, sumingit na sa aming usapan si Ate Madonna. Pareho lang tayong katulong dito. Wala kang karapatang mag-inarte sa kung ano ang pwede at hindi natin pwedeng isuot. Alam mo, te, pwede naman tayo mag-request na lang ng komportabling damit na pwede nating isuot. Isa pa, nasa bahay lang naman tayo. Hindi tayo nag-oopisina, no? Bago ka lang dito, hindi ko na gusto ang pananalita mo. Hoy, Elena, para sa kaalaman mo, tagalinis ka lang ha. Sinusweldohan tayo para sa ating trabaho, hindi para sa kaartihan natin. Ate, tama na yan. Huwag mong papatulan ng bago. Huwag mong isakripisyo ang 3 taon na tinagal mo dito. Awat ko kay Ate Madonna. Nararamdaman ko kasi na nagsisimula ng mag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng kwarto. Pakiramdam ko, may mag-aaway sa harapan ko kahit bagong magkakilala pa lamang. Umismid lang si Elena samantalang si Ate Madonna ay naningkit na ang mga mata. Hindi naman siya dating ganito. Sigurado, katulad ko, naninibago lang din siya sa ugali ng taong makakasama namin hanggang sa magsawa kami sa kakatrabaho. Paano naman kasi may kaartehan at pagkareklamador si Elena? Palagi pang nakapameywang na para bang amo siya sa bahay na pinagtatrabahuhan namin. Swerte niya lang, wala kaming among abusado at barumbado. Kung nagkataon, baka nasaktan na si Elena sa kaartihan niya. Kinaumagahan, nagsimula na kami sa kanya-kanyang tokas sa trabaho. Pumasok ako sa kwarto ni Sir Kael para kunin ang kanyang maruruming damit. Naubutan ko na nasa loob si Elena at napamulagat ako nang makitang hindi niya suot ang uniform na kailangan naming gamitin sa oras ng trabaho. Ang problema pa, naka-shorts lang at spaghetti straps ang dalaga na siguradong ikasisindak ng aming among babae oras na makita siya dito sa loob. Walang sabi-sabing hinila ko si Elena palabas ng kwarto. Anong ginagawa mo? Naglilinis, hindi ba obvious? Ikaw nga dyan ang late eh. Ang tagal mong kolektahin ng mga labahin ni Sir, kaya naman maaalikabukan na yan ngayon. Nasaan ang uniform mo, Elena? Nag-iisip ka ba? Alam mo bang kami ang mapagsasabihan oras na makita ka ni Madam na ganyan ang itsura mo? Hindi mo naman kailangan maalarma, no? Kaya kong maipaliwanag yon. Pero mapapagalitan pa rin kami. Kami kasi ang nauna sa'yo sa lugar na ito eh. Dapat nakikinig ka sa amin. Tinaasan lang ako ni Elena ng kilay. Mukhang wala nga siyang balak na sumunod sa amin. Ang masama pa, nahuli kami ni Sir Kael sa akto na nagtatalo sa may pintuan ng kanyang kwarto. Nagtatakang nagpalipat-lipat ng tingin si Sir Kael sa aming dalawa. Selly, bakit kayo nag-aaway? Saka ikaw, Elena, bakit hindi mo suot ang uniform mo? Hindi ka ba nabigyan ng mga kasama mo? May inabot sa kanila kahapon si Mama. Sir, naku sir, hindi ko po alam na may uniform pala na kailangang isuot. Wala naman kasing sinabi sa akin ng mga kasama ko eh. Tsaka okay lang naman tong suot ko, sir. Ito na lang muna ngayon ang uniform ko ha. Siguro naman po exempted ako dahil bago lang naman ako. Ano? Labis akong nagulat sa naging deklarasyon ni Elena. Anong ibig niyang sabihin na hindi namin siya binilinan? Gayong inabutan pa namin siya ng uniform na sukat sa katawan niya. Ilang beses akong napakurap at hinarap si Sir Kael. Tinitimbang ko kung magpapaliwanag ba ako sa kanya o wag na lamang. Ilang sandali pa, tumikhim ako. Pasensya na po, Sir Kael. Hindi yata napansin ng kasama ko na uniform ang inabot namin sa kanya kagabi. Hindi kasi nakikinig sa instructions namin eh. Basta ayoko nang maulit pa ang pangyayaring ito, Selly ha. Alam mo naman si Mama, ayaw na tinatanggihan ang kanyang batas dito sa bahay. Ikaw naman, Elena, kailangan mo na magsuot ng uniform bukas. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes sir, kopya po. Sige, I have to go. Iniwan na kami ng aming amo kaya napahalakhak si Elena. Ako naman, hindi ko alam kung ano bang gagawin ko sa kanya ng mga sandaling yun. May pakiramdam ako na base sa pinapakitang ugali sa akin ni Elena, literal na hindi kami magkakasundo ng babae. May pagkakontrabida siya at mahilig ipahamak ang mga kasamahan niya sa trabaho. Aba, hindi talaga pwede sa akin ang ganito. Ikinuwento ko naman kay Ate Madonna ang ginawa ng aming kasamahan. Kagaya nga ng inaasahan, nanggigigil sa galit ang babae.
Napapaigtad ako sa tuwing nagdadabog niyang binabagsak ang mga gamit sa pagluluto sa lababo habang naghuhugas. Walang yan naman palang Elenang yan eh. Talagang sinusubok niya ang pasensya ko. Sino ba siya? Bakit ba kailangan niya magmukhang inosente? Sinabihan naman natin siya. Hayop na babae. Baka may crush kay Sir Kael, te. Alam mo na, tsaka ang hilig niya sa drama eh. Parang walang pakialam sa mga kasama niya sa trabaho. Ang gusto ay magpapansin na lamang sa amo. Aba, may pagkaambisyosa naman pala siya eh. Anong akala niya? Napapansinin siya ng amo natin? Sino ba tayo? Mga katulong lang naman tayo eh. Hayaan mo na lang, te. Hindi na ako papayag sa susunod na magmukha siyang bida. Pero tayo naman ang mapagsasabihan. Alam mo naman sina madam, mabait nga pero metikulosa naman at maingat sa mga bagay. Siguro, pagsasabihan ko na lang siya ulit. Sana lang no, hindi rin siya abusada. Baka mamaya, makakita lang siya ng perang papel sa hagdan, ibulsa na niya. Nako, dyan nga siya mag-iingat. Baka kapag nagkamali siya ng galaw, mapapalaya siya dito sa bahay. Nakagawian na ng aming amo na lagyan ng pera ang bawat sulok ng bahay. Walang hiniling sina madam kundi ang maging tapat lang kami ng mga kasambahay. Ibig kong sabihin, kung may makita man kami, isauli namin sa kanila, lalo na kapag pera. Ako naman ay minsan na ding napainan. Nangungulekta ako noon ng mga maruruming damit nang may iniabot si Sir Kael sa akin na pantalon niya. Labhan ko raw yun. Siyempre, tinanggap ko naman kagad dahil nga amo ko naman siya. Bago ko binabasa ang bawat damit, binabaliktad ko muna ang mga ito. Kaya hindi ko inaasahan na may makikita akong bungkus ng perang tiglilibuhin sa bulsa ng kanyang pantalon. Kaagad ko itong isinauli. Mula noon naging mas magaang na ang pakikitungo ni Sir Kael sa akin. Hindi na niya ako pinapakialaman sa bawat ginagawa ko, lalo na't noong hindi pa dumarating si Elena ay ako naman talaga ang naglilinis ng buong bahay. Ngayong may bago na kaming kasama, sana lang talaga hindi siya gagawa ng kahit na anong bagay na alam kong ikapapahiya niya at ikatatanggal sa trabaho. Kahit mga kasambahay lang kami, marangal itong trabaho at nagagawa naming makapag-ipon. Dala ng inis ko kay Elena, hindi ko na namalayang napapabilis na ang trabaho ko. Napagtanto ko, tanghali na pala. Nilapitan ako ni Ate Madonna para ipaalam na oras na ng aming tanghalian. Sa kusina, masama na ang tingin niya kay Elena. Alam ko kaagad na kukumprontahin niya ang babae, lalo na't naikwento ko kaagad ang tungkol sa nangyari. Kagaya nga ng aking inaasahan, matapang siyang hinarap ni Ate Madonna. Mag-usap nga tayo, babae. Ikaw, kay bago-bago mo palang, mapang-abuso ka na? Ano bang plano mo at pati kami, sinisiraan mo sa amo namin, ha? Biglang wika ni Ate Madonna, sabay hablot sa kamay ni Elena. Nagulat si Elena at pumiksi. Pinahid-pahid pa niya ang kanyang braso na tila ba narurumihan ng kamay ni Ate Madonna. Ay! Ano bang problema mo? Tsaka kung makahawak ka sa akin, ang higpit ha? Ikaw, ano bang problema mo? Bakit pa nagpapabida ka rito? Baka nakakalimutan mo, wala ka pang 1 linggo sa bahay na ito. Teka lang, hindi ko ginagawa yan ha. Kayo mahilig kayong gumawa ng issue. Siguro natatakot lang kayo na maungusan ko ang level ng performance nyo kaya kayo ganyan. Anong akala mo sa akin? Uto-uto? Ang kapal ng mukha mo ah. Alam ko ang ginawa mo kaya wag ka nang magmaang-maangan. Punyeta ka? Alam mo naman pala bakit pa nakikialam ka sa diskarte ko? Pwede ba yung sarili mo na lang ang atupagin mo? Kasi masyado kang ambisyosa. Ang taas ng pangarap mo. Akala mo kung sino ka? Nagulat ako nang maghahablutan na sana ng buhok ang dalawa. Labis akong nagulat sa bilis ng mga pangyayari. Nagpalipat-lipat ako ng tingin sa kanila hanggang makapagpasya ko. Kaagad akong pumagitna at hindi na hinayaang magkasabunutan ng dalawa. Baka kasi mamaya mapansin kami ng aming amo at kaming 3 pa ang sabay na mapagalitan. Teka, wala namang ganyanan. Bakit ba ang tatapang nyo? Mga pakialamera kasi kayo Dapat trabaho lang ang inaatupag nyo. Huwag kayong makikialam sa ginagawa ko. Hindi naman kayo ang amo ko
Ayun na nga hindi kami ang amo mo, pero kami ang naatasan na magturo sa'yo. Saang parte ba ng ginagawa namin ang masama para sa'yo? Ugali na siguro ni Elena ang huwag sumagot dahil tinalikuran niya na kami. Wala akong nagawa kaya hinayaan ko na lamang. Ito ang hirap sa pagtatrabaho Ang may kasamahan kang mahirap ispelengin. Kailangan naming makisama para lang maging maayos ang aming pananatili sa lugar na ito. Yang pagiging kunwari ay mabubuting kasamahan nyo ang magpapahamak sa akin Hindi ako nakakalusot kung sumunod ka na lang kasi sa simpleng instruksyon, may mahihirapan ba? Kung maghahanap ka rin lang ng palusot, huwag mo nang dadalhin ang pangalan ko o ni Selly para makaiwas ka sa gulo. Hindi na hinintay pa ni Ate Madonna na magsalita si Elena. Basta niya na lang akong hinila at iniwan ng babae sa kusina. Sa hardin kami nagtungo. Inis na inis ako sa babaeng yan. Ate, kalma lang. Hindi pa naman natin siya lubusang kakilala Malay natin may good side pala siya. Ayokong umasa, Selly. Ang mga babaeng kagaya niya, kilala ko ang likaw ng bituka. Parang hinugot lang sa baryang si Elena Maldita na nga, makapal pa ang muka. Basta, malakas ang kutob kong hindi gagawa ng magandang babaeng yan. Huwag lang talaga siyang magpapahuli sa akin. Talagang makakaisa siya. Lumipas ang mga araw, kahit papaano, nagawa kong paglayuin sina Elena at Ate Madonna. Kahit may ugali din naman akong tinatago, kaya kong pumagitna sa pagitan nilang dalawa. Ang ayoko lang, ang kakaibang kilos ni Elena. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Kapag siya kasi ang naglilinis sa kwarto ni Sir Kael, palagi na lang siyang may tinatanong sa akin. Selly? Bakit po, sir? Nakita mo ba yung polo kong kulay blue? Nasa aparador po, sir. Ilalabas ko na po ba? Pinlansya ko po kasi yun kahapon Sige nga, pakikuha. Kanina ko pa kasi hinahanap, hindi ko makita Sige po, sandali lang. Dali-dali akong nagtungo sa kwarto at binuksan ang aparador. Tumambad sa aking paningin ang iba't ibang klase niyang damit, mula polo at mga polo shirts. May mga pantalon at slacks na ginagamit ng aming amo sa opisina. Kaso lang, yung pinapahanap niyang polo, wala doon. Nasaan na ba yun? Dito ko lang nilagay yun May problema ba, Selly? Opo, sir Hindi ko po kasi makita ang kulay ng polo na pinapahanap nyo. Hayaan mo na, ibang kulay na lang ang isusuot ko. Kung makita mo man, pakilabhan mo na lang at ibalik sa cabinet ko. Opo, sir. Pasensya na po. Simula nang makapasok ako kina Sir Kael bilang kasambahay, ngayon lang ako napahiya. At aminado ko na hindi ko pa yun kasalanan. Nasaan na ba kasi ang polo na yun? Ako ang nag-aayos ng lahat ng damit ng aking mga amo. Kabisado ko na pati mga underwear nila at iba pang mamahaling damit kagaya ng gown sa tuxedo. Alam ko din kung saan ko nilalagay ang mga yun. Pero bakit iisang polo lang hindi ko pa mahanap? Ayoko mang maglabas ng salita pero para kasing ninakaw ang polo Hindi naman yun mawawala kung walang makikialam. Dala ng pagdududa ko kay Elena, kaagad ko siyang kinumpronta kinahapunan. Nasa sala siya noon, feeling mayaman habang nakaupo sa sofa na nililinis niya. Siguro, kampante dahil wala nga ang amo namin at nasa lakad. Si Ate Madonna, nasa kusina at naglilinis ng bagong biling isda na lulutuin para sa hapunan, kaya may pagkakataon ako na kausapin si Elena. Nilinis mo kaninang umaga ang kwarto ni Sir Kael, hindi ba? Huwag kang tatanggi, ikaw lang naman ang nakatoka doon Oo, bakit? Pupurihin mo ba ako? Malinis ang performance ko, hindi ba? Para na din akong may-ari nitong bahay. Walang katulad. Ha, ang kapal naman ng mukha mo. Hindi yan ang sadya ko sa'yo. Itatanong ko lang kung ikaw ba ang kumuha ng polo ni Sir na nasa aparador. Ha? Bakit ko naman gagawin yon? Ako ba ang labandera? Tsaka, may iba tayo Ano bang pakialam mo kung mataas ang pangarap ko Libre lang naman yun Walang bayad. Tama ka, pero wala namang nawawala sa mga nilalabhan ko nung hindi ka pa dumarating dito sa bahay. Napaka-ambisyosa mo kahit kailan. Huwag masyadong mataas ang pangarap Mamaya niyan mataas din ang kababagsakan mo. Tumayo si Elena at sinamaan ako ng tingin.
Umaasta pa siyang amo na nakapamewang at taas noo na humarap sa akin. Naglakad siya at pinagmasdan ako mula ulo hanggang paa. Tila kinukutya ako. So, pinagbibintangan mo ba ako? Nagtatanong lang ako, pero kung minamasama mo, baka nga ikaw ang kumuha. Magnanakaw. Ano, lumabas din ang tunay mong kulay? Akala mo ba ikagaganda mo yung pagiging klepto mo? Gaga ka pala nang bibintang ka ng walang patunay? Singhal niya sabay sugod sa akin. Nagulat ako at hindi kaagad nakagalaw. Hindi ko inaasahan na susugurin niya ako. Nang mapagtanto ko na sinasabunutan na niya ako, syempre lumaban ako. Hindi naman ako papayag na basta na lang niya akong saktan. Ang mga magulang ko nga, ni minsan hindi ako napagbuhatan ng kamay. Kaya wala akong balak na magpatalo sa kanya. Uminit ang ulo ko at pilit na inabot ang hikaw niya at saka marahastong hinila. Mas gaga ka, Elena! Aray! Matapang ka, di ba? Oh, bakit ka umaaray? Hayop ka? Walang hiya ka! Sinipa ko siya sa tiyan kaya siya tumilapon sa may pinto ng kusina. Naging mabuhay ang pagbangon ni Elena at ginantihan ako pero naging maalam ako sa pag-iwas. Siguro napansin kami ni Ate Madonna kaya iniwan niya ang ginagawa para awatin kami. Isa-isa niya kaming hinawi na kahit pinaghihiwalay na niya ay pilit pa ding naglalapit. Ano bang kaguluhan ito? Bakit kayo nagsasabunutan? Maghiwalay nga kayo! Hindi ako nakikinig sa mga tanong ni Ate Madonna. Ang alam ko lang, kailangan kong hilahin ng marahas ang buhok ni Elena para naman makaganti ako sa kanyang pananakit sa akin. Sinampal ko pa siya nang makahanap ng pagkakataon. Kahit mas bata ako sa kanya ng edad, marunong akong makipagsabunutan. Hindi ako magpapatalo sa kahit sino lalo na at laking bukid ako. Nang sa tingin ni Elena ay dehado siya sa akin, walang takot niyang dinampot ang mamahaling flower vase ng aming amo. Balak niya sanang ibagsak sa ulo ko kaso nakialam na si Ate Madonna. Hinarang niya ang sarili at inagaw ang muebles. Hep, anong akala mo? Hahayaan na lang kitang basagin to para ibintang mo sa akin? Aba, ako na ang makakalaban mo. Ang kapal naman ng mukha mong sugurin si Selly. Bago ka lang naman dito Bakit mo ba ako pinipigilan? Pinagbibintangan ako ng babaeng yan Magnanakaw daw ako? Di sana pala, pera na lang ang ninakaw ko. Talagang polo pa ang binibintang mo sa akin? Nananaginip ka ba? Ano bang halaga ng polo na yon? Baka naman totoo ang binibintang niya sa'yo. Baka nga may kinuha ka sa kwarto ni Sir Kael. Ikaw ang sumisira sa pangalan namin ni Selly na maayos na nagtatrabaho dito. Wala akong pangalan na sinisira. Kung may mawala man sa mga gamit dito, hindi ibig sabihin ako na ang kumuha. Baka naman na misplace mo o ang mas malala pa doon, ikaw mismo ang nagnakaw. Pagbibintangan ba kita kung hindi ikaw ang naglinis ng kwarto ni Sir? Nauna ka sa pagpasok doon Tatatlo lang tayong katulong dito. Sinabi na nga kasi na manahimik na kayo Nahinto kami sa pagtatalo nang makarinig ng busina sa labas ng bahay. Dumating na ang aming amo. Sigurado magtataka si Sir Kael kapag hindi namin siya napagbuksan kaagad. Kaya naman dali-dali akong nagtatakbo papunta sa gate. Si Ate Madonna naman bumalik sa kusina. Si Elena, hindi ko na alam, mukhang nagtago sa kwarto. Mabuti na lang talaga at walang gaanong nagulo sa mga gamit sa sala na mabilis naming naremedyohan kaagad. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi naman. Nakapagluto na ba si Ate Madonna ng hapunan? Parang magpiprito pa lang yata, sir. Kakain na po ba kayo? Madali lang naman po yun Hindi. Pakisabi na lang na wag nang ituloy ang kanyang ginagawa. Nag-dinner na ako sa labas. Heto, may binili kong lechon manok para sa hapunan nyo. Tapos si na mama tapos nang kumain. Wag nyo na silang ipaghain Sige po, sir. Ipapaalam ko po kay Ate Madonna. Tinanggap ko ang ibinigay na supot ni Sir. Nagpasalamat din ako at hinayaan na siyang umakyat sa kanyang kwarto. Dinala ko naman ang pagkain sa kusina at sinabi kay ate ang bili ng aming amo. Kung ganon, kumain na tayo. Nasaan ang maldita nating kasama? Mukhang gigil na gigil ka sa kanya. Hindi ko alam, ate. Baka nasa kwarto niya. Feeling rich kasi ang babaeng yun Napaka-ambisyosa. Ang kapal ng muka. Ano ba kasi ang pinag-awayan nyo?
Ang tapang mo para kang tigre. Kung umatake ka, patayan talaga. Matagal na tayo sa bahay na to, pero kahit minsan, walang nawawalang gamit lalo na sa mga kwarto ng amo natin. Bakit ngayong narito si Elena may mga gamit at damit na naglalahong parang bula? Nagagalit pa siya na pinagbibintangan ko. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa babaeng yan eh. Ano kaya te, kung bantayan natin siya? Uso pa naman ang mga budol-budol ngayon. Mamaya, modus niya lang ang pagtatrabaho dito sa bahay ng amo natin. Tapos may balak pala siyang masama. Kaya nga wag tayong masyadong magtitiwala. Kailangan matyagan natin ang kilos ng babaeng yan. Nagkasundo nga kami ni Ate Madonna na babantayan namin ang galaw ni Elena. Madalas kong makita ang babae na lumalabas tuwing 10 oras ng gabi. May kausap sa gate. Hindi ko naman kilala kaya pinipilit kong lumapit para malaman kung sino. Basta, bigyan mo ako ng mas mahaba pang panahon. Alam mo naman na bago pa lang ako rito eh. Hindi ko naman magagawang kumilos kaagad lalo na't mainit ako sa mga mata ng mga kasamahan ko. Natutop ko ang aking bibig. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Dala ng matinding takot, kaagad akong lumabas sa aking kinaroroonan sabay lapit sa kanyang kinatatayuan. Elena, gabi na. Sinong kausap mo riyan? Selly, ikaw pala. Kausap ko ang nanay ko. Bakit? Sino pa bang pwede kong kausapin? Dala ng hindi nga ako mapakali, pinagmasdan ko ang babaeng kausap niya. May pagkakahawig nga sila. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan patago silang magkausap. Nakakapagduda tuloy ang mga kilos nila. Nanay mo naman pala ang kausap mo eh. Bakit hindi mo siya ipinagpaalam kay Sir Kael para naman papasukin mo siya? Nako, hindi naman kailangan eh. Uuwi na din naman siya. Di ba, Nay? Ganun ba? Sige, papasok na ako sa loob Paalam ko sa kanya. Pumasok ako sa bahay pero nagtago ako sa gilid ng pinto. Nakasilip lang ako sa tinted na salaming dingding na hindi niya napapansin. Nakita kong hindi na nagtagal pa si Elena sa pakikipag-usap. Itinaboy niya kagad ang babae. Mas lalo akong napakunot noo. Ang aking ina na minsan na ding nakarating dito sa Maynila ay nag-overnight sa aming quarters. Nakakapagtaka lang na tila wala man lang pag-aalala si Elena sa nanay niya. Gayunpaman, mas kailangan kong maging alerto sa bawat galaw niya nang hindi na niya napapansin. Nang makapasok ako sa kwarto, sinalubong ako ni Ate Madonna. Ano, may napansin ka ba? Kausap lang niya ang nanay niya, ate. Nang ganito kalit? Ewan ko, nanay niya raw eh. Nahiga na kami sa kanya-kanyang kama. Nagpapaantok na lamang ako nang mapansing pumasok na si Elena sa loob ng quarters. Ako yung tipo ng taong hindi nakakatulog hanggat hindi nakukumpleto ang mga kasama ko sa higaan. Kaya nang mapansin kong natutulog na ang dalawa kong kasama, napanatag na ang loob ko. Bandang 3:00 ng madaling araw nang magising ulit ako. Napansin kong bumangon si Elena. Akala ko magsi-CR lang siya, pero hindi sa banyo nagtungo ang dalaga. Sa labas ng aming higaan. Dala ng kuryosidad, sinundan ko ang babae. Nakita ko siyang binabaybayang kahabaan ng hallway papunta sa sala. Tapos dumiretso siya sa mga sinampay ko sa laundry area. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya pero kinukutuban ako. Pasensya na, Sir Kael, pero gusto kong subukan ang bagay na ito. Nang sa gayon, mapigilan ko pang nalalapit na sakuna na nakatakdang mangyari sa pamilya mo. Mahina niyang bulong. Biglang nawala ang aking antok sa mga narinig ko. Sakuna? Nakatakdang mangyari? Ibig ba talagang sabihin may binabalak na masama si Elena? Kailangan kong sabihin ang aking mga nalaman kay Ate Madonna. Kapag may napatunayan kami, kailangan din naming ipaalam kay Sir Kael ang masama niyang plano. Dali-dali akong nagtago nang makita siyang dala na naman ang pantalon ni Sir Kael. Nagtaka ko, anong gagawin niya sa pantalon? Bakit sa garden siya papunta? Naisip ko siyang sundan. May malawak na espasyo sa likod ng halamanan kung saan natatakpan ng mga sanga at dahon. Hinawi ko yon. Sa di kalayuan, may napansin akong bagay na hindi ko akalaing makikita ko sa lugar na yon. Isang manikin na suot ang nawawalang polo ni Sir Kael, ang pantalon at sapatos.
Makailang beses akong napakurap. Manikin talaga ang nakikita ko. Pero bakit? Para saan? May pantasya ba talaga si Elena kay Sir? Ano naman ang mangyayari kung nanakawin niya ang mga damit ng binata? Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko sa kanya nang makita kong niyakap ni Elena ang manikin at hinahalikan niya. Kael, sana mapanaginipan mo ko. Kael, isipin mo ko at huwag mong tatanggalin sa isipan mo. Magambala ka sa presensya ko. Mabaliw ka sa pagnanais na makasama ako. Napatda ako. Nababaliw na ba si Elena o isa siyang mambabarang? Bakit siya gumagawa ng mga ganitong klasing bagay? Kinikilabutan ako sa kanyang pinaggagawa kaya naman hindi ko na tinapos ang panunood. Basta na lang akong tumalikod. Iniwan siya at kaagad na bumalik sa kwarto. Hindi na ako nakatulog pagkatapos ng pangyayaring yun. Pagsapit ng umaga, binalikan ko ang likod ng hardin kung saan ko nakita ang manikin. Nagulat ako dahil wala na ito roon. Nagkunwari akong namimitas ng bulaklak nang mamataan ko si Elena na papalapit sa aking kinaroroonan. Sally, anong ginagawa mo rito? Obvious ba? Di nangunguha ng bulaklak. Bakit naman nangiinsulto ka? Nagtatanong nga lang eh. Pwede ba? Walang pakialamanan? Itinaas ni Elena ang kanyang mga kamay, tanda ng pagsuko. Napansin ko, hindi na niya ako gaanong kinukontra. Parang umiiwas na din siya sa muntika na naming pagtatalo. Kaya naman mas lalo ko siyang binabantayan. Pakiramdam ko, pinasasakay niya lang ako sa ugali niya. Nang sa gayon, hindi na ako gaanong maging mahigpit sa kanya. Sa aming dalawa ni Ate Madonna, sa akin lang siya nakakalapit ng mabilisan. Kung si ate lang, siguradong marami pa siyang pagdaraanan para mapagkatiwalaan. O siya, nagtatanong lang naman ako eh. Sana wag kang mapapagawi dito. Hindi naman ito ang baluarte mo eh. Sa laundry area ka dapat, hindi ba? Bulaklak lang ang kailangan ko. Defensive kong wika sa kanya. Sabay tinalikuran ko na kaagad. Dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay tsaka napahinto nang makasalubong ko si Sir Kael. Pansin ko, nangangalum mata siya. Para bang hindi siya nakatulog ng maayos. Sally, nakita mo ba si Elena? Nasa garden po, sir. Bakit niyo po siya hinahanap? Hindi ko alam eh. Ang weird nga eh. Bigla ko siyang napanaginipan. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Sir. Kung may koneksyon ang ginawa ni Elena kay Sir kagabi, malamang kailangan na nga naming mag-ingat. Sige po, sir. Maglalaban na po ako. Okay. Pagkapasok ko sa bahay, agaran kong hinanap si Ate Madonna. Nakita ko siyang naghahain ng adobo sa mesa. Sally, bakit parang balisa ka? Ate, may ikukwento ko sa'yo. Kaso lang, hindi ko alam kung maniniwala ka ba o hindi eh. Ano ba yun? May kakaibang ginagawa si Elena pagsapit ng gabi, ate. At pakiramdam ko, hindi ito maganda para sa amo natin. Ipinaliwanag ko kaagad ang tungkol sa ginagawa ni Elena sa mga damit ni Sir Kael at ang paghalik o yakap niya sa manikin. Kagaya ko, hindi rin makapaniwala si Ate Madonna sa kanyang nalaman. Malinaw na gumagamit si Elena ng kapangyarihang itim para kontrolin ang amo natin, Sally. Pero bakit? At sino ba siyang talaga? Ano ang rason niya at ginagawa niya ang mga bagay na ito? May magagawa ba tayo, ate? Mahirap kasing gumalaw nang wala tayong sapat na basehan. Kailangan muna nating mag-ipon ng mga ebidensya bago natin siya kumprontahin. Paano? Ipunin natin ang lahat ng mga bagay na makikita nating konektado sa kanya. Sige, ate. Mula nga noon, lahat ng mga bagay na sa tingin namin ay may kinalaman sa kinukolekta ni Elena ay patagudi naming ninanakaw. Tinipon namin ang mga yun. Kaso lang, hindi lahat na itago namin. May mga nakakalusot na parehong hindi namin napapansin. Naging dahilan nito ng pagkakasakit ni Sir Kael. 8:00 na ng umaga nang pumasok ako sa kanyang kwarto para manguha ng labahin. Nagtaka ako. Sarado ang mga bintana ng kanyang silid at nakatakip ang mga kurtina. Sobrang dilim kaya naman sinubukan kong hawiin ang isa sa mga nakatakip na tela.
Nagulat ako nang pumiksi si Sir sa kanyang higaan. Hindi ako mapakali kaya talagang binuksan ko na lahat para naman magliwanag ang buong kwarto. Gayon na lang ang pagkataranta ko nang makita ko si Sir Kael na hubot-hubad sa kanyang kama. Hinahalikan ng unan at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Elena. Otomatikong napatakip ako ng aking muka. Lalo na nang basta na lang akong hinila ni Sir Kael at niyakap niya sabay pinahiga ako sa kama. Sir, wag po! Elena, mahal kita. Dito ka lang sa tabi ko. Teka lang sir, hindi po ako si Elena. Hindi, mahal kita. Kahit sino ka pa. Kahit anong gawa kong pagpupumiglas, wala akong nagawa. Mas malakas sa akin si Sir Kael. Ni hindi man lang ako nakapanlaban nang may mangyari sa aming dalawa. Buong buhay ko, hindi ko inakala na mararanasan ko ang ganito. Ang masaklap pa, sa tagpong ito kami nadatna ng mga magulang ni Sir Kael. Hindi sila makapaniwala na magagawa namin ito. Umiiyak na yumakap ako kay Ate Madonna. Nagpaliwanag ako at nakinig naman sila sa akin. Ate, hindi ko inakit ang amo natin. Alam mo na marangal akong tao. Kinahasa niya ako. Shh! Naniniwala kami ni Madam sa paliwanag mo. Pero sinabi ko rin sa kanila na wala sa wisyo si Sir Kael nang gawin ang bagay na yun sa'yo. Isinailalim siya sa pambabarang ng isang dalagang ambisyosa. Sabay kaming napalingon ni ate kay Elena na noon masamang-masama ang tingin sa akin. Kanina pa niya ako binubulungan na mang-aagaw na nagtitake advantage daw ako sa kahinaan ni Sir Kael. Na ako raw ang sumira sa mga plano niya. Galit na nilapitan ko si Elena. Alam ko naman na para sa kanya dapat ang planong yun eh. Pinangarap niyang mangyari sa kanila yun ni Sir Kael para maging asawa siya at maging mayaman. Ang problema lang, dinamay nila ako. Kaya naman kahit sa maliit lang na paraan, ninais kong gumante. Marahas kong sinampal si Elena. Ikaw ang may kasalanan sa mga nangyayari sa akin ngayon. Ako pa ang sinisisi mo? Ikaw nga tong sumira sa plano ko? Dinamay mo ko. Anong ginawa mo kay Sir Kael ha? Mambabarang ka! Umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong kabahayan. Nilapitan ako ni Madam, ang nanay ni Sir Kael, at pinakalma niya ako. Alam ko naman na natatakot sila baka gumawa ako ng iskandalo o baka idemanda ko si Sir dahil sa nangyari. Pero wala akong balak na gawin yun hanggat hindi ko nakakausap ng maayos si Elena. Kaso lang, mukhang hindi kami magkakaayos sa ngayon. Galit sa akin si Elena at gayon din naman ako sa kanya. Sila ang sumira sa buhay ko. Hindi ako papayag na makatakas siya ng ganun lang. Walang yakang maharot na babae ka! Ah! Uungol-ungol ka pa! Kagagawan mo to! Bakit ako nagdurusa? Dahil sa'yo! Ang kapal ng mukha mo! Nagpagulong-gulong kami ni Elena sa sahig. Hindi ako pumayag na hindi mahilang kanyang buhok. Pinagkakalmot ko pa siya sa muka kaya siya nagsisigaw. Sina Madam at Ate Madonna naman ang umawat sa amin. Tama na, Selly. Magagawa nating ibalik si Sir Kael sa dati. Huwag kang mag-alala. Isa akong mananambal. Natigil ako sa paghila sa buhok ni Elena. Pinahiran ko ang luha sa aking mga mata. Nanginginig na niyakap ang aking sarili. Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito sa aking mga magulang, ate? Anong sasabihin ko sa kanila? Kumalma ka, Selly. Lahat ng bagay may solusyon. Mamaya na natin asikasuhin si Sir Kael. Harapin muna natin si Madam. Pwede niya tayong bigyan ng ideya sa kung ano ang gagawin. Tumahimik naman ako at hinayaang kausapin ni Madam si Elena. Naiiyak na pinagtapat niya sa amin ang lahat. Gusto raw niyang mapangasawa si Sir Kael kaya niya nagawang isailalim sa ritual ang katauhan ng binata. Nagsasawa na siya sa buhay na mahirap. Palagi na lang daw siyang kinokontrol ng kanyang ina. Kung magsawa man sa marangal na trabaho, binabalik siya sa bar kung saan nagiging prosti siya at inaangkin ng maraming lalaki sa isang gabi. Diring-diri na daw siya sa kanyang sarili. Dala ng galit, sinampal niya si Elena. Dinuro niya at sinabing kung hindi lang daw kaibigan ni Madam ang nagpapasok sa kanya bilang kasambahay ay hindi na siya tatanggapin.
Wala naman daw silang ibang hiniling kundi ang mapabuti lang kaming mga trabahador niya. Hindi namin kailangan gumawa ng kahit anong klaseng iligal dahil tinutulungan naman nila kami na makabangon kahit mahirap ang buhay. Ngayon, naging kriminal pa ang kanyang anak dahil sa kagagawa ni Elena. Wala naman akong magawa kundi muli na namang lumuha. Pakiramdam ko na wala ng direksyon ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano babangon. Pero hinawakan ni Ate Madonna ang kamay ko. Aniya, gagawin niya ang lahat, mapagaling lang si Sir Kael. Pasalamat si Elena. Hindi siya tinanggal sa trabaho. Kita mo kung gaano kabait si Madam. Binigyan pa siya ng ikalawang pagkakataon. Pero pinapangako ko na hindi na mauulit ang pangyayaring ito. Ano pong gagawin mo, ate? Isa sa ilalim ko sa paggamot si Sir Kael gamit ang ritual. Nang iwanan kami ng aming amo, nagkaharap-harap kami ni Ate Madonna at Elena sa kwarto. Masama pa din ang tingin sa akin ng babae. Napaghahalatang plastik-plastikan lang pala ang ginagawa niya na paiyak-iyak kanina. Ate, kailangan ko na yatang umalis. Wala na akong mukhang maihaharap sa amo natin eh. Hindi ko na alam kung paano sila pakikitunguhan eh. Huwag ka na nga kasi munang magpadalos-dalos kung pwede lang. Gagamutin ko pa si Sir Kael, hindi ba? Kailangan ko lang po kasing mag-isip, ate. Ikaw ang bahala. Basta babalik si Sir Kael sa dati. Mapagtatanto niya din ang kanyang ginawa. Aayaw-ayaw ka pa? Eh kung hindi ka na sana pumasok sa kwarto ng amo natin, walang mangyayaring masama. Ako pa ang may kasalanan ngayon? Tumahimik ka na, Elena, ha? Malaki ang ginawa mong kasalanan. Baka naman gusto mong bumalik sa'yo ang ginawa mo kay Sir Kael nang ikaw naman ang mabaliw. Walang hiya ka? Bilib din ako kay Ate Madonna. Nagagawa niyang kontrolin ang sarili niya. Hindi man lang siya natatakot sa kakayahan ni Elena. Maraming pwedeng gawin sa amin ng babae, pero siya pa talagang nakakapanakot rito. Sige na, Selly. Magpaalam ka na kay Madam. Maiintindihan ka niya. Salamat, ate. Mabilisan nga akong nag-impake at kaagad na nagbihis. Nagpaalam ako sa aming amo na noon ay umiiyak habang kausap si Sir Kael. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman noon. Wala man lang akong makapanggalit sa puso ko. Marahil dahil alam kong biktima rin lang ang amo ko. Napakabait ni Sir Kael at hindi man lang niya kayang manakit ng kapwa kahit mas mababa pa ang estado sa buhay nito kaysa sa kanya. Ito marahil ang dahilan kung bakit kahit noong nagpapaalam ako kay Madam at nagmamakaawa siya, hinawakan ko na lang ng mahigpit ang kamay niya. Huwag po kayong mag-alala, Madam. Hindi ko ipapahamak si Sir Kael. Naging mabuting amo po kayo sa akin. Hindi ko kayang iwaksin na lang yon ng dahil lang sa isang pagkakamali. Umuwi ako na baon ng kalungkutan dala ng nangyari sa akin. Sa isang iglap, naglaho ang aking puri at hindi man lang naialay sa lalaking dapat sana ay paglalaanan ko nito. Kaso wala na akong magagawa pa. Nangyari na ang nangyari. Ilang araw din akong nanatili sa amin. Wala akong sinabi sa aking mga magulang na may masamang nangyari sa akin. Ang alam lang nila, dinalaw ko sila at binibigyan ng perang naipon ko sa aking pagtatrabaho. Kaso lang, nagulat ako ng isang araw, dumating sa aming bahay sina Madam, Sir Kael at Ate Madonna. Kinausap nila ang aking mga magulang. Hindi ko alam kung anong pinaplano nila. Pero masaya ako na makitang magaling na si Sir Kael. Sa katunayan, nagagawa na niyang ngumiti sa akin. Hindi ako sumali sa usapan nilang matatanda. Lumabas ako ng bahay at naupo sa munti naming balkonahe. Medyo nakadama lang ako ng pagkailang nang makita ko si Sir Kael na papalapit sa akin. Selly, kumusta ka na? Sir, ayos lang po ako. Kayo po? Ayos din naman. Para akong bagong isinilang. Mabuti naman po kung ganun. Selly, tungkol pala sa nangyari. Sir, baka po pwedeng wag na nating pag-usapan. Matagal ko na pong kinalimutan yun eh. Pero Selly, hindi natin kailanman maitatanggi o makakalimutan ang nangyari. Naniniwala ako ng lahat ng yun ay may dahilan. Saka, kailangan mong malaman kung anong sasabihin ko para malaman mo ang dahilan kung bakit kami nandito.
Napalingon ako kay Sir Kael. Nagtataka ang aking muka. Gustuhin ko mang magtanong, kailangan kong mauna siyang magsalita. Kaya naman hinayaan ko siyang isalaysay sa akin ang saloobin niya. Nung mangyari ang bagay na yun sa pagitan natin, nakikita ko na nahihirapan ka, natatakot, nagmamakaawa. Hindi ko alam kung bakit hindi ko makontrol ang sarili ko. Ang alam ko lang, gusto kitang aluin, sabihin sa'yo na hindi ako masamang tao. Pero tila may ibang nilalang na gumagamit sa katawan ko. Alam ko naman po yun eh. Bago pa po kayo magkaganyan, binalak na talaga namin ni Ate Madonna na sabihin sa inyo ang totoo. Tungkol sa palihim na ginagawa ni Elena tuwing gabi. Ang mga ritual at orasyon na kung minsan, hinahalikan na niya ang mga personal niyong gamit. Oo, ipinaliwanag sa akin ni Madonna ang tungkol dun. Kaya nga niya ako ginamot. Nagpapasalamat ako na bumalik na ako sa dati. Nagawa kong kumprontahin si Elena sa ginawa niya. At dala ng matindi kong galit, pinalayas ko siya. Napatingin ako kay Sir Kael, hindi makapaniwala. Biktima lang po siya ng pang-aabuso ng kanyang ina. Walang ibang tingin sa kanyang nanay niya kundi taong nagpapadala ng pera sa pamamahay nila. Pinangarap ni Elena na makatuluyan kayo dahil nais na niyang makaalis sa mahirap na buhay niya. Alam ko, pero hindi naman ako sintu-sintong tao na basta nalang pasok sa panlasa ko o paningin ko ang ugali at katauhan ng isang babae ay papatulang ko na kagad. Simula nang may mangyari sa atin, nahihirapan na akong alisin ka sa isip ko. Ngayon ko lang napagtanto na mahal kita, Selly, at gusto kitang mapangasawa. Nalaglagan pang ako sa kanyang sinabi. Hindi ako makapaniwala. Tila ba isang panaginip lang ang lahat. Kaya naman para mapawi ang pagkailang na nararamdaman namin para sa isa't isa, muli akong nagsalita. Sinasabi niyo lang po yan dahil nakukonsensya kayo. Hindi. Totoo talaga ang sinasabi ko sa'yo. Matagal na kitang gusto pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Lalo na sa tuwing kinakausap kita o may tinatanong ako sa'yo. Nahahalata akong naiilang ka sa akin. Ano bang gusto niyong gawin ko, sir? Gayahin si Elena? Landiin kayo? Magpapansin sa'yo? Hindi po kaharutan ang ipinunta ko sa Maynila. Ang sadya ko doon ay trabaho para kahit papano mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. Saad ko sa kanya. Ngumiti sa akin si Sir Kael. Ewan ko ba, pero kinakabahan ako sa paraan ng pagtitig niya. Para akong natutunaw. Pilit ko man na itanggi siya sa puso ko, natitempt na din akong tanggapin ang alok niya. Maya-maya pa, muling nagsalita si Sir Kael. Sana naman mula ngayon, wag mo na akong tatawagin na sir. Pero... Please, Selly. Mahal kita, okay? Sana naman wag mong tatanggihan ang pag-ibig ko para sa'yo. Alam kong mabilisan to, pero sana naman wag mong iisipin na pinipilit kita dahil kailangan. Ginagawa ko ito dahil ito talaga ang digta ng puso ko. Sir? Hinawakan ni Sir Kael ang aking mga kamay. Nararamdaman ko ang pagiging sinsero niya at hindi ko siya matanggihan. Kaya naman para matapos na ang paghihintay naming lahat, binigay ko ang matamis kong oo sa kanya. Naging masaya naman ang aming mga pamilya sa naging desisyon namin ni Kael. Ito na yata ang literal na matatawag naming whirlwind romance. Simula kasi nang pumayag akong magpakasal sa kanya, wala na siyang ibang pinakita sa akin kundi purong pagmamahal at kabutihan. Naging masaya din para sa amin si Ate Madonna. Siya ang gumamot kay Sir Kael at nagpaliwanag sa lahat. Kinailangan daw namin mag-ingat sa mga taong kagaya ni Elena na ginagamit ang kakayahan na mambarang para makapanlamang ng tao. Kalaunan, naidaos din ang aming kasal. Inimbita ang aming mga malalapit na kaibigan, kapamilya at kakilala. Habang nagpapalitan kami ng sumpaan sa harapan ng pari at altar, hindi sinasadyang napatingin ako sa likurang bahagi ng aking mapapangasawa at nakita ko si Elena. May suot na belong itim. Napakasama ng titig niya sa akin. Napansin ni Kael na natulala ako kaya naman kaagad niya akong kinausap. Mahal ko, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Para ka kasing nakakita ng multo eh.
Hindi naman, wag mo na lang akong pansinin. Tumango na lamang si Kael at sabay na kaming humarap sa pari. Nang inanunsyo niya na kami ay mag-asawa na, ay nagpalakpakan ng lahat. Gayunpaman, hindi talaga mawala sa aking isipan si Elena, na sa muli kong pagsulyap sa kaninang kinaroroonan niya ay wala na doon. Pagkatapos ng aming kasal, dumiretso kami sa bagong tahanan na pinagawa ni Kael. Aniya, sa bahay na yun kami bubuo ng pamilya. Natuwa naman ako dahil malapit lang ito sa bahay ng aking mga magulang. Ang sabi niya, mas mainam na malapit kami kina nanay at tatay nang sa gayon may makasama naman ako kapag umaalis siya papunta sa trabaho. 6 na buwan na kaming nagsasama nang matuklasan ko na ako ay buntis. Gayon na lamang ang labis niyang tuwa nang ibalita ko yun sa kanya. Hindi ko nga maiwasang kiligin habang tinatanggap ang mga yakap at halik niya. Sino nga ba naman ang mag-aakala na ang lalaking pinapangarap ni Elena ay sa akin magpapakasal at sa akin magbibigay ng kanyang sinumpaang pangako? Isang araw, abala ko sa paghahanda ng aming agahan nang makaramdam ako ng pagkahilo. Ayos ka lang ba, mahal ko? Pasensya na, nahihilo lang ako, mahal. Alam mo, dapat siguro mag-hire na tayo ng katulong para naman may makausap ka rito sa bahay. Para din may makakatulong ka sa mga gawain. Kaya ko naman gawin ang lahat ng trabaho dito eh. Ayos lang naman sa akin. Hindi na natin kailangan ng katulong. Kahit stay out lang. Ang mahalaga, may makasama ka sa bahay. Tutal, uuwi naman ako tuwing hapon, kaya hindi na natin siya kakailanganin sa gabi. Dala ng mapilit nga ang aking asawa, wala akong nagawa kundi hayaan na lamang siya sa kanyang gusto. Tutal naman, siya ang magpapasweldo. Napapangiti na lang ako sa tuwing tinatrato niya akong parang prinsesa. Dati labandera lang ako ng kanyang mga damit, taga-plansya ng kanyang polo. Pero ngayon, habang nakatingin ako sa salamin, namamangha din ako sa aking sarili. Nakikita ko ang kaibahan ng aking panlabas na anyo. Mamahalin na ang aking mga damit. May suot akong alahas. Marami na akong pera. May sarili pa nga akong kotse na regalo sa akin ni Kael noong kaarawan ko. Napangiti ako at niyakap ang aking asawa. Sige, ikaw ang bahala. Basta stay out lang ha. Kahit sa gabi tayo na lang dito sa bahay. Oo naman. Gusto ko nga sana si Madonna na lang ang kunin natin. Kaso ayaw ibigay ni Mama. Si Madonna na lang daw nakakausap niya sa bahay. Natawa na lang ako at tinapos na ang aming usapan. O siya, malilate ka na. Ingat sa pagmamaneho ha. 7:00 ang hapunan natin ha. Oo, mahal ko. Mag-iingat ako. Matuling lumipas ang maraming araw. Naging maayos naman ang aking pakiramdam hanggang sa dumating nga ang aming hinihintay na kasambahay. Nagkataong wala noon sa bahay si Kael, kaya ako na lang ang nagpatuloy sa babae sa bahay. Halika, tuloy ka. Sana magustuhan mo ang pagtatrabaho mo sa amin. Sigurado yan. Masisiyahan ako ng husto kapag nakikita na kitang nagdurusa. Otomatikong napatingin ako sa babae nang tanggalin niya ang kanyang suot na sombrero. Halos panawan ako ng ulirat nang makilala ang inaakala kong bagong kasambahay, si Elena. Ikaw? Oo, ako nga. Nagulat ka? Hayop ka? Ang lakas ng loob mong magpakita sa akin dito pa talaga sa pamamahay ko. Kumalma ka, Selly. Ikaw ang lakas na ng loob mo porke amo ka na ngayon. Naglakad-lakad pa si Elena sa paligid ko at pinaikutan ako ng tingin. Para bang sinusuri niya ang aking itsura. Tinataasan ako ng kilay. Ayos din Dahil sa ginawa ko, guminhawa ang buhay mo. Mukhang panahon na din naman na ibalik mo na sa akin ang lahat ng kinuha mo. Kinuha? Wala akong kinuha sa'yo. Aktong susugurin ko na sana si Elena, kaso lang may inuusal siyang mga salita na basta na lang nagpasama sa aking pakiramdam. Maya-maya pa, nagulat na lang ako nang makaramdam akong naduduwal ako. Dali-dali akong tumakbo sa kusina, diretso sa lababo para magsuka. Halos manghina ako sa dami ng aking isinuka na hindi naman pagkain kundi mga insektong kahit kailan ay hindi ko naman nilantakan. Diyos ko!
Bubuyog! Masarap ba, Selly? Yan ang regalo ko sa pagdadalang tao mo. Malandi ka? Inagaw mo sa akin si Kael! Nanlilisik ang mga mata ko at hinablot ang kutsilyo sa may lababo. Iniumang ko ang patalim sa kanya. Wala akong inaagaw sa'yo. Ang kapal naman ng mukha mong pagbintangan ako. Ay, talaga? Wala kang kinuha sa akin? Isusumbong kita kay Kael. Sige, isumbong mo ako. Kung gusto mo pati asawa mo ay magsuka din ng insekto at maging malala kagaya mo. Anya na ikinaatras ko. Galit na galit ako sa ginawa niya sa akin, pero hindi ko naman alam kung paano siya gagantihan. Hindi ako kriminal, lalo na't kahit hawak ko ang kutsilyo sa aking kamay ay labis ang aking panginginig. Nabigla na lang ako nang umusal siya ng lengguwaheng siya lamang ang nakakaintindi. Bigla, tila may puwersang pumigil sa aking kamay para atakihin si Elena. Sa halip, nabigla ako nang kumilos ang aking braso at sapilitang iniharap sa aking sarili ang kutsilyo. Anong ginagawa mo? Gusto kong tapusin mo na ang buhay mo. Hindi ako papayag. Pinilit kong makipagtagisan ng lakas laban sa aking sarili. Ginawa ko ang lahat, wag lang masugatan ng hawak kong kutsilyo. Ang kailangan lang mabitawan ko ito. Pero sadyang napakalakas ng puwersang kumukontrol sa akin. Napasigaw pa ako ng tuluyan nang maidiin ang kutsilyo sa aking kamay kung saan nahiwa ko ang aking palad kasabay ang pag-agos ng napakaraming dugo. Diyos ko! Elena, itigil mo nang ginagawa mo! Nanggigigil akong singhal sa kanya na ginantihan lang niya ng tawa. Natatarantang tumakbo ako sa gripo para hugasan ang duguan kong kamay. Nang mapasigaw ng pinihit ko ang gripo para kumuha ng tubig ay wala namang lumabas na likido. Sa halip, sandamakmak na linta ang nakita kong lumabas sa gripo na ikinasindak ko. Malakas na palahaw kaagad ang aking pinakawalan dahil hindi ko maatim na pagmasdan ng mga linta na aktibong gumagapang papasok sa sugat na nakuha ko sa kutsilyo kanina para sumipsip ng naroong dugo. Ayan, mamamatay ka ng dahan-dahan, Selly. Linta lang ang katapat ng kalandian mo. Hayop ka, Elena. Papatayin kita. Tandaan mo yan. Talaga? Kaya mo kong patayin? Sige nga, sige nga. Nanginginig sa takot na pinagpag ko ang linta na parang magnet na kung dumikit sa aking kamay. Nararamdaman ko ang kirot na dulot ng sapilitan nilang pagpasok sa aking sugat, kaya maging ang mga buhok ko sa batok ay nagsimula ng magtayuan. Natataranta akong sumigaw ng pagkalakas-lakas, sapat para marinig ako ng mga kapitbahay at may dumaluman lang sana para tulungan ako. Dala ng labis na panghihina at pagsakit ng aking ulo sa ingay na likha ng halakhak ni Elena, hinimatay ako. Nagising na lamang ako na nasa ospital na at nakaswero. Si Kael naman nakatunghay sa akin, alalang-alala. Mahal ko, kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit ang kamay ko. Pinag-alala mo ako ng gusto. Bakit mo ba naman kasi sinugatan ang sarili mo? Mahal, hindi ko magagawang sugatan ng sarili ko. Hindi pa ako nasisiraan ng bait. Pero ang sabi ng mga kapitbahay, ikaw ang may hawak ng kutsilyo. Naririnig ka pa nila na nagwawala. Mahal naman, hindi ka ba naniniwala sa akin? Kagagawa ni Elena to. Siya ang katulong na nakuha mo at nagtangka sa buhay ko. Papatayin niya ako. Babawiin daw niya ang meron ako. Paanong nasali sa usapan si Elena? Mahal ko, matagal na natin siyang hindi nakikita. Mahal, nagsasabi naman kasi ako ng totoo. Huminga ng malalim si Kael dahil sa aking sinabi. Alam kong nahihirapan siyang intindihin ako pero yun naman talaga ang totoo. Si Elena ang nanakit sa akin. Ginamitan niya ako ng mahika para kontrolin ng kakayahan niya ang aking lakas at sugatan ng aking sarili. Dala ng hindi nga ako matahimik, ipinatawag niya si Ate Madonna at pinapunta sa bahay namin nang makalabas ako ng ospital. Walang nagawa ang kanyang ina dahil nga kailangan ko ng kaalaman at kakayahan ni Ate Madonna para mapatunayan na nagsasabi ako ng totoo. Gabi na nang dumating siya sa bahay, mga 9:00. Niyakap ako ni ate at kaagad siyang napalayo sa akin.
Amoy malansa ka, Selly. Anong ibig mong sabihin, ate? Pinaglalaruan ka ng mambabarang. Dahil sa kanyang sinabi, umiiyak na kinuwento ko ang tungkol sa pagpunta ni Elena sa bahay. Hindi makapaniwala sa aking sinabi si Ate Madonna. Mukhang nagbalik na ang babae para maghiganti. Paano'y hindi naging magandang ginawang pagpapalayas ni Kael sa dalaga? Galit na galit kasi ang aking asawa sa ginawa ni Elena kaya siya naitaboy. Kailangan na nga kitang itawas. Ate, gawin mo ang lahat. Malaman mo lang kung bakit kailangan akong balikan ni Elena. Wala naman akong matinding kasalanan sa kanya. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Dahil sa ginawa niya sa akin, pati anak namin ni Kael ay nadadamay sa galit niya. Hindi na ako pwedeng maospital ulit. Baka ikasama ng kalagayan ng baby namin na palagi akong nakakabitan ng swero. Pinagmasdan ko siya habang abala sa pagdarasal sa harap ng libreto na hawak niya. Maya-maya, nagpakuha siya ng puting planggana na may tubig at asin. Nagsindi ng kandila. Maya-maya pa, ipinatak niya ang tulo ng kandila sa tubig. Dahan-dahan, may nabubuong muka mula sa kandila. Si Elena. Si Elena nga. Diyos ko, ate, anong gagawin ko? Kumalma ka, may orasyon pa akong gagawin. Halika, maupo ka. Sige po. Naupo nga ako sa upuan at humarap kay ate. Inabot niya ang aking hintuturo at gayon na lang ang pagsigaw ko. Walang kasing sakit ang kanyang ginawa. Sinubukan kong magpumiglas pero sinabihan niya ako na tiisin lang ang kanyang ginagawa. Kailangan daw naming maagaw ang aking kamalayan mula sa pagkakakontrol ni Elena. Dahil bukod sa barang sa pisikal na katawan ay balak din akong baliwin ni Elena. Galit akong umiyak at nagwala. Walang iya siya. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Kung tutuusin, siya pa nga ang may atraso sa amin ng aking asawa. Ginawa niya kaming mga laruan. Pagkatapos kapag natalo siya, nagagalit siya kaagad. Ganyan talaga ang mga mambabarang, Selly. Masyado silang tuso. Hindi sila papayag na nalalamangan. Galit na galit siya dahil hindi sa kanya natupad ang pangarap na pinaghirapan niya. Sa dahilang yun, nagawa niyang mag-ipon ng galit at mas maraming puot para lumakas ang kanyang puwersa. Ate, anong gagawin ko? Mahal ko, baka nakakalimutan mo. Nandito pa ako. Hindi niya matitibag ang pagmamahala natin. Palagi mo yang tatandaan. Hindi ako papayag na mapaghiwalay niya tayo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Kael. Ikaw na lang ang naging buhay ko. Hindi ako papayag na basta ka na lang bawiin ang bruhang babaeng yun. Kailan ba naman kasi ako naging kanya? Mula pa noon hanggang ngayon, walang kahit nakatiting ng aking pagkataong makukuha niya. Yan ang wag mong kalilimutan. Dahil sa mga sinabi ng aking asawa, nagkaroon kami ng lakas ng loob na labanan ng kapangyarihan ni Elena. Kahit ba nangihina ako dahil sa barang na ginawa niya sa akin, tinatagan ko ang aking loob, wag lang mawalan ng pag-asa. Lumipas ang mga araw at nararamdaman ko na ang epekto ng kanyang kapangyarihang itim. Madalas akong nahihilo at mabuwal habang nagsusuka ng itim na dugo na hindi ko naman alam kung saan nanggagaling. Naging malakas para sa akin si Kael. Nagagawa niyang umalalay sa akin at hindi ko man lang siya nakitaan ng pandidiri sa pag-aasikaso niya sa akin. Kaya mo yan, mahal ko. Isuka mo lang ang lahat ng nakakapandiri sa lalamunan mo, ha? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Mahal, hindi mo ako sinukuan. Pinag-uusapan ako ng mga kakilala ni Kael. Kesyo malapit na raw maging byudo ang aking asawa. May malala daw akong sakit at sa kamalas-malasan ay kanser daw yun, na naging dahilan kung bakit ako namayat at nangangalong mata. Naging maputla na din ang aking katawan. Ang sabi ni Ate Madonna, mabilis daw umepekto ang barang na nilagay ni Elena sa aking katawan. Kaya naman nahihirapan siyang kontrahin ito. Alam kong dalawa lang ang aking patutunguhan, ang mamatay o ang mabuhay. Kaya kinailangan kong magdesisyon. Totoo na mayat na ako at halos wala ng lakas pero kaya ko pang maglakad. Ang kailangan ko lang makaisip ng paraan para makaganti kay Elena. Ginaya ko ang ginawa niya noon kay Kael. Nagpabili ako kay Ate Madonna ng manikin.
Pinaorasyonan ko yun sa kanya at nilagyan ng mga damit na nagre-representa kay Elena. Hindi niya alam na may mga personal na gamit siyang naitago ko noon na hindi na niya nakuha. Ito ang gagamitin ko para magkasakit din siya. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, Selly? Wala na akong choice, ate. Mamamatay ako, hindi ba? Kapag hinayaan ko na lang siyang gawin ng kahit na anong bagay na maisip niya. Tama ka, at wala akong magagawa maliban sa buweltahan siya. Hindi ko naman kaya maging mangkukulam dahil hindi na magkakabisa ang pagiging mananambal ko kapag ginawa ko yun. Hayaan mong gawin ko ang bagay na ito, ate, nang makaganti naman ako sa kanya. Niyakap ako ni Ate Madonna ng mahigpit. Pagkatapos, hinayaan niya akong pag-aralan ng lahat ng tungkol sa barang. May libro siyang tinatago tungkol sa karunungang itim na mabilis ko namang natutunan. Naging masikap ako hanggang sa isang araw na pagtanto kong handa na ako. Binigyan ako ni Ate Madonna ng pulseras na proteksyon sa anumang gagawin sa akin ni Elena. Aniya, kailangan ko yun dahil lumalakas daw ang puwersa ng babae. Patunay na doon ang biglaan na lang niyang paglitaw sa aking harapan ng basta-basta kahit wala naman siya sa aming tahanan. Nagagawa na niya ang imposible na alam kong pinaghandaan din niya para lang mahulog ako sa bitag niya. Pero hindi ako magpapatalo kay Elena. Nasa likuran mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong, ha? Naiintindihan ko, ate. Nagtungo ako sa hardin naming mag-asawa kung saan nakatayo ang manikin na nagre-representa kay Elena. Dumipa ako at nagdasal sa wikang Latin na dati hindi ko naman naiintindihan. Pero ngayon, kabisado ko na ang ibig sabihin. Paulit-ulit kong binigkas ang mahahalagang kataga hanggang sa maramdaman kong nagliwanag ang buong paligid. Nagsindi pa isa-isa ang bawat itim na kandila na nasa paligid. Napangiti ako. Nagawa ko ng tama ang proseso. Ilang sandali pa, kinuha ko ang larawan ni Elena. Dinikit ko ito sa dibdib ng manikin. Dinasalan. Ilang sandali pa, nakita ko na ang tunay na Elena. Basta na lang lumitaw sa isang sulok ng hardin. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Hindi nagustuhan ang nakitang ginagawa ko. Mukhang nagulat ka, no, Elena? At talagang balak mo pa akong kalabanin? Bakit? Ayaw mo ba? Natatakot ka? Hindi ko kailangan matakot sa mga taong mahihinang kagaya mo. Nagsimula na siyang gumawa ng orasyon, isang nakamamatay na sumpa kung saan pinagagalaw niya ang mga alaga niyang linta na nasa loob ng aking katawan. Tawa siya ng tawa, pero hindi na niya ako maiisahan. Bago pa man ako sumabak sa labanan namin, lingid sa kaalaman ng lahat ng aking asawa at ni Ate Madonna, nakipagkasundo ako sa nilalang ng dilim at naglalagablab na apoy na bigyan ako ng kapangyarihan para matalo si Elena. Papayat-payat lang ako, pero kaya ko siyang tapatan pa. Nanggagalaiti siya nang mapansing hindi man lang ako tinatalaban ng kanyang ginagawa. Bukod pa sa pangontrang ginawa ni Ate Madonna sa akin, inialay ko ang kaluluwa ni Elena para masunog sa impyerno. Yun ang dahilan kung bakit kahit na anong gawin niya sa akin, hindi niya ako masaktan. Nagsisisigaw na siya at nagwawala, pero hindi man lang niya ako magawang pasukahin. Nang mapagod siya sa kakausal, ako naman ang bumuelta. Nagsalita rin ako sa wikang Latin at ginawa ang lahat, mapalapit ko lang ang tarantula na ginawa kong utusan para bigyan ng karamdaman si Elena. Anong gagawin mo? Gumaganti lang ako sa'yo. Bakit parang takot na takot ka? Hindi ka magtatagumpay. Mas malakas ako sa'yo. Talaga? Bakit parang natatakot ka? Hindi ako natatakot. Ikinumpas ko ang aking kamay na para bang binibigyan ng instruksyon ng tarantula na pumasok sa loob ng manikin. Wala na akong planong patagalin pa ang pagnanais kong gumanti kay Elena. Sobra nang ginawa niya sa akin para ako ay magdusa. Siguro naman may karapatan na akong mamuhay ng normal. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang makita niyang pumasok ang buhay na tarantula sa bibig ng manikin. Namasyal sa kanyang buong katawan. Ako man ay napangiti nang makita siyang hysterical na nagwawala ng makaramdam na ng sakit. Dahan-dahan na siyang nalalason ng kamandag ng aking inutusang insekto nang sa gayon tuluyan na nga siyang kitlan ng buhay. Itigil mo yung ginagawa mo! Huli na, Elena.
Natuto na akong mambarang. Hindi mo na ako mapipigilan. Pero sisiguraduhin kong ikaw lang ang sasaktan ko at hindi ko aabusuhin ang kakayahan ko dahil lang sa kasakiman. Wika ko sa kanya na ikinaiyak niya. Ni wala siyang nagawa para pigilan ang tarantula sa pagpaparami sa ilalim ng kanyang katawan at pagtulungang butasin ang kanyang balat. Pinadugo ang kanyang mga mata, ilong at bibig. Ni hindi pinatawad ang tenga at naglabas-pasok pa doon hanggang sa tuluyan nang magkulay lila ang mukha ni Elena. Nagpupumiglas siya, naghahabol ng hininga, hanggang sa tuluyan nang bumula ang kanyang bibig. Maya-maya pa, bumagsak ang katawan ni Elena at tuluyang nawala. Hinihingal na napaiyak ako sa aking nagawa. Hindi ko ginustong maging masama, pero kailangan kong gawin para depensahan ang aking sarili. Naaawa man ako kay Elena, mas mabuti na din ang ganito ang sinapit niya kesa makapanakit pa siya ng iba pang inosente dahil kung pagiging dukhaman ng dahilan, hindi ito sapat para mambarang siya at gumamit ng kasamaan laban sa iba. Bago pa man ako bumagsak, nilapitan ako ni Ate Madonna. Maluha-luha niya akong niyakap. Ate, nagawa ko. Natalo ko si Elena. Ipinagmamalaki ko ang katapangan mo, Selly. Kahit na ang totoo, hindi ko alam kung bakit sinang-ayunan ko ang kagustuhan mo na maging isang mambabarang. Alam mo naman po na hindi ako lubos na masama, hindi ba? Oo naman, ang sa akin lang, baka maisip mong gamitin ang kakayahan mo sa iba. Hindi ka na normal na tao, may kakayahan ka na, kaya wag mo sana itong abusuhin. Makakaasa ka, ate. Gagawin ko ang lahat. Wag lang magamit sa kasamaan ang natutunan ko. Nagyakapan kaming dalawa ni Ate Madonna. Hindi ko akalaing katapangan lang pala ang solusyon para matalo ko ang kahit na sinong may tangkang masama laban sa akin. 5 linggo ang nakalipas. Nakatanggap kami ng balita mula sa aking biyenan. Natagpuan raw na patay si Elena sa kanyang inuupahang bahay sa labas ng aming barangay. Ayon sa mga nakakita, naaagnas na raw ang bangkay ng dalaga at kinakain na ng aso. Sinasabing kamandag na ng hindi nakikilalang insekto ang dahilan ng pagkamatay niya. Nagkatinginan kami ni Ate Madonna. Kaming dalawa lang ang nakakaalam sa nangyari sa babae. Ni hindi nga ito alam ni Kael. Wala na din akong balak na ipaalam pa sa kanya. Mas makakabuti kung ibaon na lamang namin ito sa limot at wag nang babanggitin pa kahit kanino. Basta ang bilin ko ha, wag mong aabusuhin ang kakayahan mo. Ate, paulit-ulit talaga. Wala akong balak na gamitin yon, no? Kapag kailangan nyo ng tulong, isang tawag lang ako kina madam. Makakaasa ka, ate. Naging maayos na ang buhay namin mula noon. Sinong mag-aakala na ang isang kasambahay na kagaya ko ay makakapangasawa ng mayaman, gwapo at mapagmahal na lalaking kagaya ni Kael. Kung tutuusin, nagsimula lang sa ambisyon ni Elena ang lahat ng naging ikot ng aming kapalaran. Wala akong pinagsisihan na kami ang nagkatuluyan. Siguro nga lahat ng nangyari sa amin, masakit man o masaya, ay may dahilan. Hinuhubog kami sa posibleng mabuong panibagong kami pagdating ng araw. Masaya ako na ikaw ang magiging ina na magiging anak ko, mahal. Ganon din ako, Kael. Sana wala nang Elena na gumambala pa sa atin. Hindi na nga mangyayari yun. Alam mo na, wala na din naman si Elena. Niyakap ako ni Kael. Kasabay nun ay hinaplos ko din ang aming magiging anak. Marami akong ikukwento sa kanya paglabas niya. Kagaya na lang ng mga nangyari sa akin nung nasa kalagitnaan ako ng pagsubok. Kung kailan akala ko wala ng pag-asa na mabubuhay pa ako. Kung saan naging matapang ako na ipaglaban ang aking sarili. Natuto akong lakasan ang aking loob. Nang sa gayon, maipakita ko sa kanya ang ganda ng tunay na mundo. Sana sa mga suking tagapakinig, huwag sumama ang tingin ninyo sa akin. Naging ganito lang ako dahil ginusto ko pang mabuhay. At kahit sino ang tatanungin, alam kong magiging matapang sila na harapin ang alam nilang tama, madepensahan lang ang kanilang mga sarili. At sana kayo rin, gawin nyo ang alam nyong tama, ipaglaban ang mga mahal nyo sa buhay, lalo na kung alam nyong masama ang ginagawa ng inyong mga kalaban. Kailangan din silang bigyan ng aral na hindi nagawin pa ang mga pagkakamali nila upang magsilbing gabay para maging mabuting tao.
Naging maayos ang pagsasama namin ni Kael sa paglipas ng panahon. Nagkaroon kami ng 3 anak, 2 babae at 1 lalaki. Kahit kailan, hindi ko binanggit sa kanila ang tungkol sa ginawa kong pambabarang. Alam kong hindi nila gugustuhin na malaman ang aking mga kakayahan. Isa pa, kay Elena ko lang talaga ginamit ang aking mga nalalaman. Ni minsan, hindi ko na ito ipinakita pa sa iba. Palagi ding nakaalalay sa akin si Ate Madonna na dahil sa pagiging malapit niya kay Madam ay hindi na nag-asawa. Pinili niyang magsilbi hanggang sa tuluyang pumanaw ang ginang. Ngayon, nasa bahay pa rin siya at caretaker na ng nasabing tahanan. Hanggang dito na lamang po. More power sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan niyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.